ipapaalala sa atin ng ating malapang na maminamahal na kaya tayo nasa kasalukuyang kadalamatian, kaya tayo dumaranas ng pagsubok, kaya tayo mga minamahal nasa kadalamatian sapagkat mga minamahal nagkulang tayo. Amen. Sabi bago ako nagdalamati, naligaw ako. Gagabayan tayo, ipapaalala sa atin ng mahal na Panginoon na kaya tayo nasa tinatawag na kadalamatian, dumaranas tayo ng karamdaman, dumaranas tayo mga minamahal ng kapigatian na yan, naligaw tayo, nagkulang tayo. Nagkasala tayo sa ating mahal na Panginoon pero hindi niya tayo lubusang itinakwil. Hindi niya tayo lubusang iniwan mga minamahal. Gusto niya lamang ipaalala sa atin mga minamahal na kinakailangan nating itama ang ating pagkakamali. Kinakailangan lang nating ituwid maminamal ang ating mga kalikuan sapagkat kung mananatili po tayo maminamahal sa ating pong pagkakasala at pagkakamali, ito po'y magbubunga pa ng kamatayan sa atin. Amen. Tandaan po natin maminamahal ang salita ng Diyos, ito po maminamahal ang pinakagabay at patnubay natin. Kasabi rito, that comfort is valuable under peculiar trials. Tayo po, maminamahal, ay nagiging mahalaga ang salita ng Diyos sa atin, maminamahal, kapag tayo po ay nandun na sa mga pagsubok. Nagiging mahalaga. Sabi, ang kaaliwan natin sa salita ng Diyos ay higit na mahalaga, maminamahal, kapag tayo po ay nasa kakaibang mahigpit na pagsubok. Amen. Nagiging mahalaga sa atin. Minsan kapag wala nga tayong problema, pag wala tayong mga kadalimatian, nakakalimutan pa nga natin ang salita ng Diyos eh. Parang nababaliwala natin ang salita ng Diyos. Minsan hindi natin pinakikinggan ang salita ng Diyos. Tinutulugan natin ang salita ng Diyos. Pero pag nandiyan na yung kadalamatian, nandun ang problema, nandun ang pagsubok, talagang mga minamahal, nagiging attentive na tayo. Nagpapahalaga na tayo. Kaya nga sabi, ang kaaliwan natin sa salita ng Diyos ay masigit na mahalaga, maminamahal, kapag tayo po ay nandoon na sa kakaibang mahigpit na pagsubok. Pag tayo po ay nasa mahigpit na pagsubok na, doon lamang natin mga minamahal na alala ang mga salita ng Diyos na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng unang Korinto, Kapitulo 10, talatang 13, na hindi tayo bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya. Sabi, hindi dumating sa inyo anumang mga pagsubok na hindi matitiis ng tao. Dapat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na tayo tuksuin o tayo'y subukin sa ating makakaya. At kalakip ng mga pagsubok na ito ay gagawin naman ng Diyos ang paraan ng pag-ilag upang ito'y ating matiis. Amen. Para ito'y ating mapagtagumpayan. Ang mahal na Panginoon ang gagawa, maminamahal, ng paraan upang tayo po'y makalagpas sa mga pagsubok na yan. Subukan nyo mga minamahal na habang kayo po ay nagbabasa ng Biblia, mga minamahal, ituon nyo yung isip nyo sa pangako ng Diyos. Mararamdaman mo, maminamahal, yung presensya ng mahal na Panginoon, kasama mo siya, para kang nakikipag-usap ng face-to-face. Para kang nakikipag-usap, maminamahal, ng harapan sa mahal na Panginoon. Mararamdaman mo ang pagluwa, mararamdaman mo ang presensya ng mahal na Panginoon. At sabi pa ng Psalms 56 verse 8, habang binabasa mo ang kanyang mga salita at lumuluha ka, sabi ng Biblia, inilalagay ng Diyos sa botelya ang iyong mga luha. Amen. Napakalaga pala sa Diyos, maminamal, yung mga lumuluha tayo kapag tayo nasa kadalamatian. Habang tayo po'y umaasa sa salita ng Diyos at umiiyak tayo, mga minamahal. Sabi ng Biblia, bawat luha na pumapatak sa ating mga mata, maminamahal, inilalagay ng Diyos sa botelya para maging alaala. Balang araw, mga minamahal, ito pong mga luha natin sa ating mga mata, maipakikita sa atin ng mahal na Panginoon, mga minamahal, na hindi na nakakalimutan yan. Naalala niya tayo sa panahon ng kapigatian, sa panahon ng kadalamatian, sapagkat inilalagay niya sa botelya ang bawat patak ng ating mga luha. Sabi rito, basahin po natin ng Psalms 56 verse 8. Dito sa aklat po ng mga awit, kabanatay 56, talatay 8, iyong isinasaysay ang aking mga paggagala. Ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Wala ba sila sa iyong aklat? Amen. Amen. Yan po, maminamahal, karanasan ni Yaring David. Si Yaring David, maminamahal, kapag siya nasa kapigatian,
Sabi ko nga sa inyo, napakaraming kadalamatian dinanas ni Haring David. Kaya nga, kahit hari ka pa, hindi ka ligtas sa kadalamatian. Kahit ikaw ng pinakamakapangyarihang tao, ikaw ang pinakadakilang tao, ikaw pong pinakamarunong na tao, ikaw na maminamal ang pinakamasamang tao, o sino ka man, kahit ikaw ang pinakamabuting tao, gaya ni Job, maminamahal, ay daranas talaga tayo ng kadalamatian. Pero maminamal ang ginagawa ni Haring David, sabi nga ng Banal na Kasulatan, umiiyak siya. Ha? Inaalala niya yung mga salita ng ating mahal na Panginoon habang siya po'y lumuluha. Kaya sabi niya, ilagay mo sa iyong botelya. Sabi niya, ilagay mo ang aking mga luha sa iyong botelya. Gusto niya maminamal na maipon ang kanyang mga luha bilang mga minamal tanda ng kanyang tapat na pagsisisi sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga hindi kabawasan ng pagkalalaki ang pag-iyak sa Diyos. Amen. Hindi kabawasan ng pagkalalaki yan. Si Haring David, napakatapang na tao. Si Goliath, maminamahal, pinatay niya. Isang 9-footer na higante. Pinatay niya lamang, maminamahal, ng edad niya ng mga panahon na yun, 19 lang siya. Patpatin lang siya. Ang pinatay niya, maminamahal, ay higante. Biyasa sa pakikipagbaka. Pumatay siya ng mga laksa-laksang mga Palesteo. Pinagpapatay niya. Mga minamal, napakarami niya na napatay. Pero maminamal sa panahon ng kadalamatian, hindi siya naiyang umiyak sa Diyos. Amen. Kaya hindi kabawasan ng ating pagkalalaki ang pagluwa sa Diyos. Hindi kabawasan, mga minamahal, ng ating pong pananampalataya yung pagluwa sa Diyos. Ito po'y tanda ng ating pong pag-asa, pagtitiwala sa mahal na Panginoon na wala tayong magagawa sa ganang atin kung hindi po tayo hihingi ng tulong sa ating dakilang Diyos. Kaya nga ang tanong, mga minamahal, the form of our comfort is a test of our character. Kapag tayo po, maminamahal, ay nandun na sa panahon ng pagsubok, sabi dito, maminamahal, sa Banal na Kasulatan, doon pala makikilala ng Diyos kung anong uri ka ng mananampalataya. The form of our comfort is a test of our character. Yung kung ano ang nagiging kaaliwan natin kapag nasa kadalamatian tayo, maminaman, ito po ay pagkilala kung sino tayo. Kung sino tayo, doon makikilala ng Diyos kung anong uri ng Kristiyano ka, kung sino ka, maminamahal, kung totoong mananampalataya ka. Kapag nasa kapigatian ka, sabi nga ng Banal na Kasulatan, maminamahal, kapag ikaw ay ang inasahan mo, ang iyong kayamanan, inasahan mo, maminamahal, ang alak, inasahan mo, maminamahal, ang mga bagay dito sa libutan, hindi ka umasa sa salita ng Diyos, diyan makikita ng malapang makikilatis ka, anong uri ng Kristiyano ka. Ibig sabihin, hindi ka tapat sa Diyos. Sabi, the form of our comfort is a test of our character. Doon niya malalaman kung ano, mga minamahal, ang karakter mo, kung sino ka, mga minamahal. Sabi rito sa Banal na Kasulatan, pag ang inasahan mo ay kayamanan, inasahan mo yung alak, makikita ng Diyos kung anong uri ng Kristiyano ka, hindi pala mga minamahal ang Diyos ang inaasahan mo. Wala ka palang pananampalataya. Sabi rito sa Banal na Kasulatan, basahin muna natin ang Psalms, chapter 52, verse 7 and verse 5. Mamaya basahin natin ang Proverbs 31, verse 6 and verse 7. Basahin natin matalata. Dito po sa aklat po ng Psalms, chapter 52, verse 7. At itaas ng verse 5. Itaas ng 5. Dito sa 52 ng dito sa 7, sabi po dito, narito, ito ang tao na hindi ginagawang kanyang katibayan ang Diyos, kundi tumitiwala sa kasaganaan ng kanyang mga kayamanan at nagpapalakas sa kanyang kasamaan. Itaas ng 5, ilulog mo ka rin gayon ng Diyos magpakailanman, itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda at bubunutin ka niya at bubunutin ka niya sa lupain na may buhay. Proverbs 31, verse 6 and 7. Dito po sa Proverbs 31, verse 6 and 7, sabi dito sa 6, sabi po dito, bigyan mo ng matapang na inumin siya na handang manaw at ng alak na mapanglaw na loob. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan at huwag nang alalahanin pa ang kanyang karalitaan. Amen. Ito yung mga taong umaasa sa alak.
Amen. Umaasa sa kanilang kayamanan, umaasa sa kanilang karangyaan. Sabi ng banal na kasulatan, narito ang mga taong hindi ginawang katibayan ang Diyos, kundi tumiwala sa kanilang kasaganaan, sa kanyang kayamanan, nagpakalakas sa kanyang kasamaan. Sabi, ilulog mo ka ng gayon ng Diyos magpakailanman. Itataas ka niya at ilalabas ka sa iyong tolda, bubunutin ka niya sa lupain ng mga buhay. Amen. Ibig sabihin, maminamal, imbis na tulungan ka ng Diyos, dahil hindi ka naman, ang naging kaaliwan mo, yung kayamanan mo, ang naging kaaliwan mo, maminamal yung alak. Amen. Sabi rito, maminamal, bigyan mo siya ng matapang na inumin at handang manaw at ng alak na mapanglaw. Uminom siya at limutin niya ang kanyang kahirapan, huwag nang alalahanin ang kanyang karalitaan. Sabi ng banal na kasulatan, bubunutin ka ng Diyos, mga minamal, sa lupain ng mga buhay. Kasi hindi ka umasa sa Diyos. Amen. Hindi ka umasa sa kanyang salita. Ang inasahan mo, yung kayamanan, ang iyong alak. Sabi nga rito sa Proverbs 21:17, basahin natin, mga minamahal, sabi rito, magiging mahirap ka. Ang umiibig sa kalayawan at umiibig sa alak, mga minamahal, hindi yayaman. Amen. Mawawala lahat ng kayamanan mo, bubunutin ng Diyos lahat yan. Basahin natin. Dito po sa aklat po ng mga kawikaan, Kabanatay 21, ang talatay 17. Sabi dito, ang umiibig sa kalayawan ay magiging dukha, at ang umiibig sa alak at langis ay hindi yayaman. Amen. Amen. Pag inasahan mo ang iyong kayamanan, inasahan mo, maminamahal, ang iyong kasaganaan at ang alak, Right. sinabi ng Biblia, hindi ka yayaman. Mawawala lahat ng kayamanan mo, maminamahal. Kaya nga, marami mga tao, maminamahal, tumatakbo sa alak at tumatakbo sa drugs. Sa panahon ng kadalamatian, panahon ng mga kapigatian, nararanasan nila mga pagsubok, ang kanilang hahanapin ay alak. Ang hahanapin nila, maminamahal, yung worldly comfort. Ang hinahanap nila yung mga kaibigan nila, maminamahal, na kapwa rin nila makasalanan, at yayayain sila sa mga lalong masamang bagay. Sabi rito, some run to drink, drugs, worldly comfort. Some resort to their fellow men, advice to the unbeliever. Ang iba po, maminamahal, nagpapapayo sa ibang hindi naman mananampalataya. Amen. Humahanap sila ng mga guidance, counselor, mga maghuhusay na abogado, mga matatalinong tao para payuhan sila sa kanilang mga pagsubok. Pero mga minamahal, hindi po nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, ang umasa sa tao ay sumpain. Jeremiah 17 verse 5, sumpain ang taong umaasa sa tao. Kailangan ang lapitan mo ang Diyos. Sabi nga rito sa Isaiah 30 verse 1, lalo tayong magkakasala sa mahal na Panginoon, na imbis na ang mahal na Panginoon ang lalapitan natin, imbis na maging kaaliwan natin ang kanyang mga salita, ang kanyang banal na espiritu, maminamahal, lumapit po tayo sa alak, lumapit po tayo sa mga kaibigan natin, na mga sanlibutan, lumapit po tayo, mga minamahal, sa mga marurunong at matatalinong tao na pwedeng magbigay sa atin ng payo. Hindi po malulugod ang Diyos, magagalit siya. Sabi ng Isaiah 30 verse 1, madadagdagan ng kasalanan mo sa Kanya. Isaiah 30 verse 1. Dito sa aklat po ng Isaiah, Kabanatay 30, talatay 1, sa aba ng mga mapangimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, na nagsisisang ngunit hindi sa akin, at nangag-aalay ng alay, ngunit hindi sa aking espiritu, upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Amen. Amen. Makadadagdag pa ng kasalanan sa kasalanan. Amen. Sabi ni David, kaya siya nasa kadalamatian, naligaw siya, nagkasala siya. Kaya lumalapit siya sa salita ng Diyos, lumalapit siya sa presensya ng mahal na Panginoon, na umiiyak, na nagpapakumbaba. Pero kapag tayo po, maminamal, sa panahon ng kadalamatian, hindi ang Diyos ang hinanap natin. Lumapit po tayo sa alak, umasa po tayo sa ating kayamanan, lumapit po tayo sa mga sanlibutan, mga taong marurunong, maminamal, na pwede magpayo sa atin. Sabi ng Biblia, nadagdagan ang kasalanan natin. Amen. Sa aba ng mga mapaghimagsik na mga anak, ang tawag sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamal, rebellious children. Sa aba ng mapanghimagsik na mga anak, sabi ng Panginoon, hindi nagsisangguni sa akin, hindi nag-alay ng alay sa akin, at hindi sa aking banal na espiritu sumangguni, upang makadagdag ng kasalanan sa kasalanan pa.
Amen. Nakapagdagdag pa siya ng kasalanan. Kaya nga, tandaan po natin, mga minamahal, narito lang ang salita ng Diyos. Kaya tayo nakikinig ng salita ng Diyos, kaya tayo magbabasa ng salita ng Diyos upang sa panahon ng kapigatian, panahon ng kadalamatian, panahon ng kaguluhan, narito ang ating comfort, ang salita ng Diyos. Sabi ng Biblia, ito po'y mismo ang Diyos. In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. Ang salita ng Diyos, ito mismo ay Diyos. At pagkatapos natin, na tayo po, maminamahal, ay maaliw ng salita ng Diyos, tayo rin naman, maminamahal, ay gagamitin ng Diyos para makapag-aliw din sa iba na nasa kapigatian. Gagamitin natin ang salita ng Diyos. Tayo naman ang gagamitin ng Diyos sa mga taong nasa kadalamatian, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nasa atin. Basahin natin ulit talata, 2 Corinthians chapter 1 verse 4, basahin natin. Dito po sa aklat po ng ikalawang mga taga-Korinto, kabanatay 1, ang talata po'y 4, na siyang umaaliw sa atin sa lahat ng kapighatian, upang ating maaliw ang nangas sa anumang kapighatian, at sa pamamagitan ng pag-aliw na inialiw din sa atin ng Diyos. Amen. Yan po, maminamahal. Pag natutunan natin, maminamahal, na ang kaaliwan natin ay ang salita ng Diyos, at tayo po'y naaliw, maminamahal, sabi, tayo rin po ang gagamitin ng Diyos para aliwin naman ang mga nasa kapigatian, katulad, maminamahal, ng pag-aliw sa atin ng Diyos, maminamahal, sa panahon ng ating kapigatian. Kaya sa gabing ito,